Gusto ko sana magseryoso ngayon, pero parang ewan ko kung kaya ko magseryoso. Pero hindi ko alam ako kapag seryoso ako at sabi ko nga sarili ko, tigilan ko na muna yung mag-topic dito ng mga kinuyog ng garapata. At saka yung naagnas na ay, nako, Diyos mio. Grabe Pero sisikapin ko pong magseryoso ngayon pero bago po tayo mapunta doon sa ating main topic ay gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na umamin na po itong si Palingkirang Taratara. Alam niyo naman ito, Palingkirang Taratara. Si Claire. At di ba nung nakaraan ay tinapik ko yung tinawag siyang darling ni Bangag. Oh, nagbunga na po. Nagbunga na yung pagtatawag ni Bangag na darling sa kanya. Mismo siya umamin na siya ngayon ay nagdadalang tao. Kung hindi nyo alam yung salitang nagdadalang tao, buntis na po. Tama po yung narinig ninyo. Nabuntis na po itong si Palingkirang Taratara. O, anong sabi ko? Nako. Dito ba? Ewan ko kung sabi ko nga, hindi ko alam kung magsiseryoso ako ngayon. At para lang po mapatunayan ninyo na totoong umamin na itong si Taratara na siya'y buntis. Ito po. Para lang po kanhanin yun, makan lang po ninyo. Patunayan nyo lang po. Ayan umamin na po talaga Nang dahil sa salapin mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! Hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Sana all. Pinuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapin mo! Ayan Pag-ibig ko sa'yo, Ayan po At baka sabihin ninyo na nag-iimbento ako rito. Ito yan, aminado na po siya na siya mismo, sa kanya mismo naggaling na pinuntis ba ako? Ay, nako, Mariosep. Nakakabuntis pa pala mga Bangag. Grabe na to. Hindi ko makire. At sa totoo lang pag nung napanood ko yan, talagang totoo namang hindi ko mapigilan yung aking paghalakhak. Ay talaga namang tunay na tawag dito, nakakataranta ay itong balitang are. At siya mismo ang umamin na siya'y buntis. Binuntis ba ako? Anyway, so ngayon po, ito na po yung seryoso, dito na po tayo sa seryoso. Pero bago yan ay
gusto ko lamang pong i-acknowledge or bigyan ng pansin. Ito pong yung pong comment nitong si Ninita Villanueva. Ito po, Ninita Villanueva. Ayan. At ang post po niya, ito po yung post niya. Ayan o. Ayan. Basahin niyo po, kahit pabaliktad. Sige, kung hindi niyo po mabasa, ako na magbasa. Ayan o. Ang post po nitong si Ninita, tama yung mga health tips mo, Sir John. I'm a nurse, sabi niya ganyan. And be reaching others what you are doing. So, siya raw po ay isang nurse at totoo daw po yung mga health tips ko sa inyo. Ayan. So, siguro ay narinig naman niya. Hindi naman siguro magko-comment ito ng magpapakilala pa siyang nurse kung hindi naman talaga. So, totoo daw talaga itong mga health tips ko sa inyo. So, yun naman po, kahit naman mayroong walang patunay at may patunay, paninindigan ko po yan dahil sabi ko nga po sa inyo na hanggang ngayon po ay ginagamit ko yan. Hanggang ngayon po ay yan din yung mga itinuturo ko rito sa mga kababayan natin. So, but mas maganda na rin po, basahin nyo na rin po, tingnan nyo yung comment niya, nandiyan naman po yan sa comment niyan. Comment section at nurse daw po siya. Okay? So, tika. Patayin na nga natin to. Ayan. So, ayun po at ngayon, ang seryoso ditong usapan natin ngayon ay ang serious na usapan natin dito ay good news po. Dahil ito pong si Lisa ay hinatulan na po sa Amerika. Saan po? Bakit siya hinatulan? Kung inyo pong natatandaan, ito po yung kasama niya itong si Tantuco po ba? Na nag-overdose ng cocaine sa Amerika sa isang bar doon sa Amerika, nakasama nga itong si Madam Lisa. So at ang balita nga, na-hold nga ito sa Amerika dati, di ba, si Madam Lisa, dahil nga hindi agad nila ni-report na may namatay pala silang kasama dahil na-overdose ng cocaine. So ito na po yun, yung Lisa hinatulan na sa Amerika. Yan po. Yan po, basahin nyo na po. Ayan o. Ayan, Lisa hinatulan na sa Amerika. Okay. So ang pagkakaalam po natin dito ngayon ay once na tumungtong ng Amerika itong si Madam Lisa ay aarestuhin na po. Kasi hodang asawa siya ng presidente. Kasi parang mukhang itong presidente din natin aarestuhan na rin po pagka tumungtong pa ulit sa Amerika dahil nga alam na po sa buong mundo na talagang nagbabangag ito. So, kaya nga po ngayon ay nagkasanga-sanga na po yung mga problema dahil lang doon sa pangingidnap nila dito kay President Duterte. So, yun po, nagsanga-sanga na talaga. Kagaya nito, si Madam Lisa ay talaga pong convicted na po doon sa Amerika at sabi ko nga po, once na tumapak po yan dyan, ay aarestuhin na po mismo sa immigration pa lang po. At yan po yung magandang balita. Dahil habang ginigipit nila si President Duterte at itong mga Duterte,
mayroong bagong lumalabas na talagang ang nagpaparusa na talaga sa kanila ay Panginoon na talaga ang nagpaparusa sa kanila. Panginoon na po talaga ang gumagawa at gumaganti para dito kay President Duterte. Pero bago po yan ay nakalimutan ko lang po para pasensya na po. Bago po tayo magtuloy-tuloy ay nais ko po munang ihatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko, maging dito sa ating mga followers at mga viewers na rin po. At sana manawari sa lahat po ng makakapanood ng video ito, ang pagpapala po ay sumain nyo. Ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ligtas kayo sa mga lahat ng uri ng mga matitinding sakit. Bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. So, ayan po. Speaking of pagpaparusa na po ng ating Panginoon, yung pong ginawa nila kay President Duterte, naku po, grabe. Di ba? Itong sa Russia ay nag-order na po na arestuhin or ikulong ng 15 years itong mga judge ng ICC. At doon sa ginawa nilang pagbibigay din ng warrant of arrest kay Vladimir Putin. So ngayon ay delikado po itong ICC. Pero ito po yung pinakamatindi, yung prenis po. Lahat ng ari-arian ng ICC, maging ATM, maging Western Union, hindi na po makagagamit lahat ng mga judge ng ICC dahil nga po sa prenis lahat ni Donald Trump. Maging yung asawa ay yung anak na may US visa, kinansela po ng US yung visa nung anak noong nagbasa ng dininay yung interim release. Yun po bang judge na kwan, yung mukhang tubol, yung mukhang tubol po, mamaya may papakita ko po sa inyo. So yun po, anak po mismo niya kinanselan po ng visa sa US. So, lahat po, hindi po makakilos ang ICC ngayon. So, anong pinakamagandang indication ito? Wala po silang choice kundi palayain po si President Duterte. Yun po ang hindi alam nitong mga ICC na yung ginawa nila kay President Duterte ay hindi nila alam na sekreto na gumagawa ng paraan itong si Donald Trump. Baka nakakalimutan po kasi ninyo mga kababayan na noon pong nanalo yan si President Duterte, mismong si Donald Trump po ang tumawag sa kanya kay President Duterte na ang sinasabi na tama yung ginagawa mo at saludo ako sa iyo. Yan sinasabi ni President Trump kay President Duterte nung time na yun. So ngayon, yun ang hindi alam ng mga gagong ito na talaga na mga gumagawa po ng paraan, hindi lang bunyagan, pero kagaya niyan, prenis niya lahat ng mga asset. Hindi makapagpadala yung mukhang tubol, kahit sa Western Union, hindi makapagpadala. Talagang tinanggalan sila ng ultimong Google, hindi sila makagamit. So anong ibig sabihin nito? Ang sinasabi niya ay diyan lang daw siya nabubuhay sa kanyang pagiging ICC judge, itong mukhang tubol na ito. So ngayon ay ayun na nga, hindi nga sila makakilos. So no choice sila kundi isara na ang ICC. Isasara na po nila ang ICC at there's no choice but to release President Duterte. And uuwi na po siya dito sa bansa. Ito po yung judge po na mukhang tubol. At dali ha, sit up lang natin. Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from the United States are designated to block property and to ban immigration.
say nothing. Ah. It's done. Lagyan natin ng kwan. The most interesting thing or terrible thing here is Ito that po yung sanctions kwan. are not only against us, the judges, Ito po yung judge na sinasabi but kong against mukhang our tubol families. na ang anak po nito ay binawian po ng visa sa US. Ito po. At talagang nagrereklamo siya. Ayan. Well, I think that there are some difficulties Ayan. because these sanctions from United States are designated to block property, Oh, black. to ban immigration, and essentially they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy of the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Oh. See? Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. Kwan po matagal pa po kasi ito. Pero ikukuhan ko na lang po summarize ko na lang po. Ang sinasabi po niya, maging ang Western Union po na hindi sa makagamit dahil nga kasama po sa pagpipress ni Donald Trump Amerika. Yan sinasabi niya. So at saka nandiyan yung sama ng loob dito. At without any there is no further notice daw kung bakit ginawa yan. Basta na lang daw prinis, basta na lang daw sila blinak ng kung ano-ano. So yun po ang sinasabi nito, mukhang tubol na ito. Ito po yung nagbasa ng pagdi-deny ng interim release ni President Duterte. Ngayon, wala na silang babasahin na interim release dahil nga sa ayaw nila, sa gusto nila, hindi sila pwedeng mabuhay na walang pera. Hindi sila makapag-withdraw, hindi sila makagalaw. Ano pang gagawin na isasara nila ang ICC? Pag isinara na lang ang ICC, ano expectin natin? Salubungin na natin si PRRD. At tiyak na yan na uuwi na ng Pilipinas. Oo. At yun po ang kuha natin yan. Dapat maging vigilant tayo. Baka naman iwanan lang si President Duterte doon sa kulungan na wala ng tao pala. Ay di, bagay nandiyan naman po si Atty. Harry Roque. If ever, diransakin na lang yung kulungan yan. Lana po. Kaya ang sinasabi po niya nitong mukhang tubol na ito talagang wala talaga, hindi raw talaga sila makakilos. At yung pala, yung yung prosecutor na si Karim Khan, 15 years ang kulong dahil nga doon sa kaso niya ng pangre-rape. Plus mayroon pa uli siyang kaso sa Russia. Lahat po sila hindi na makatapak. Once na tumapak din sila ng Russia, arestado na sila kasi mayroon na po silang convicted na rin po sila sa korte doon sa Moscow, Russia. Yun po yan. So, yun po, napakagandang balita. At dito lamang po tayo mukhang magsiseryoso. At doon sa, parang gustong-gusto kong pakinggan yung sinasabi ni Palengkira na, ayan, abinado, naghahalikan pa sila dito. Yan o. Oh, yun o. Yan o, naghahalikan. Talagang ko, no? Ciao. Binuntis mo ako! Ah! Ibang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko! Mahal kita! Lang dahil sa salapi mo! Nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay!
malapit. Yan na nga ba yung sinasabi ko yun, nagbunga na. Nagbunga na yung hahatakin sa kwarto. Nakakabuntis pa pala ang bangag. Nako, Diyos mio, Diyos mio. Ayan, anyway, sige. Nakakabuntis pa pala ang bangag, ha? Sige. Ito na. Yung, sana ba yung kwan? Mayroon akong sinave na kwan na hindi ko yata na-save yung isang malita ang binigay ni Romualdez dito sa pare, sa mga kaparian. Kaya naman pala ganun na lang po ang pagpupursige nitong adik na pare dahil isang malita pala ang tinanggap nila kay Romualdez. Pero hindi ko po na-save dito, pero nandun po. Dito naman tayo sa talagang hindi pa rin po nawawala yung mga insertion. Hindi pa rin po nawawala yung pagnanakaw. At may bago ng speaker, yung Boje Dip, yung parang tunog pangalan ng aso, Boje na speaker. At paldo-paldo jackpot na naman. Oh. Speaker Boji. Faustino Boji D. Sa isang pagsusuri, lumilitaw na siyang may pinakamalaking budget Oh. insertion ba? Sa DPWH. Itong 2026? Oo. 1.1 billion. Putang ina. Jackpot. Oo. Baka Ayun. naman, di niya alam yan. Baka naman pinasok lang yan. Isabela 6 District ito. Oo. Speaker Boji. Faustino Boji D. Sa isang pagsusuri, lumilitaw na siyang may pinakamalaking budget insertion ba? Sa DPWH. Itong 2026? Oo. 1.1. Nandyan pa rin yung anino ni Romualdez. Di ba? Imagine 1.1 billion na insertion na naman. Hanggang kailan ba matatapos ito? Sige, tapusin muna natin yung isa pa. Ito pa, itong Boji di na ito at saka yung Swansing na yung babaeng burikat. Nakala mo kwan para mangkukulam. Itong Swansing na ito. Sila dalawa ang lalaki ng insertion billion. Hindi pa nga tapos ang issue sa questionableng insertion sa 2025 budget, hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalaking singit para sa 2026 budget. Hindi pa nga tapos ang issue sa Grabe. questionableng So, yan po. Talagang hindi pa rin po nawawala. Kaya sinasabi ko po rito, kaya minsan dito nang insulto, nang aasar na lang ako rito eh. Pero parang hindi sapat yung pang-aasar, hindi ko magawang tumawa sa mga putang anan to. Tingnan mo, kabila pa yung investigasyon dan sa flood control project na yan ay mayroon na naman. Hanggang kailan matatapos ito? Putang ina naman. Mga kababayan, magising na po tayo. Palagay ko, sugurin na natin yung House of Representative na yan at palayasin na natin yung mga congressman na yun, mga buwisit, mga kawatan na yan. Sugurin na natin. Total, itong si Bangag, hindi natin mapatalsik-talsik yan. Hanggat hindi natin kakampi ang ito may mga saltik na mga kwan ito, pulis at saka mga sundalo na ito, dahil yan ang pinoprotektahan nila. Sa halip na protektahan ang taong bayan, isang tao lang, si Bangag lang ang pinoprotektahan nila. So since na hindi natin kakampi yung mga animal din na yan, sugurin na natin yung House of Representative at saka yung Senado na yan at palayasin na natin yung mga senador dyan at mga kongresistang ito na talagang mga linta itong mga hayop na to. Hindi na po kailanman aangat ang buhay ng mga kababayan ko
hanggat hindi po namamatay itong mga magnanakaw na ito. Kagaya nito. Umalis si Romualdez, pinalit ito. Alam ko, continuation ito ni Romualdez, itong Buji din ito na parang tunog pangalan ng aso, yung pangalan na Buji na yan. Kasi, kasama po yan dyan si Sonsing, yung appropriation nila. Isama na rin po natin dyan si Vince Dizon na mukhang pitos. Grabe. Nakakapanggigil itong mga hayop na ito. Imaginin mo, hindi pa nga tapos itong flood control, mayroon na naman, insertion na yan. Bakit ba kailangan laging may insertion ng mga putanganan to? Ano bang dapat na natin gawin? Magsama-sama na nga po tayo. Sige. At magdala po tayo ng mga kwan. Magdala na tayo ng mga tirador. At tiradorin na natin isa-isa yung mga hayop ng mga congressman na yan para lumayas na sila dyan sa House of Representatives. At dapat yung mga walang bahay dyan sa Metro Manila, sumabay na kayo dahil pag pinalayas na natin yung mga congressman na mga magnanakaw yun, akupahan nyo na yung mga yung buong kongreso na yan, building ng kongreso na yan. Akupahan nyo na yung mga walang bahay. At talaga namang nakakapanggigil na. Imagine mo, hindi nawawala-wala talaga yung mga pagnanakaw nitong mga animal na ito. So, wala eh. Hindi ko naman pwedeng mapuntahan. Bago pa lang ako, sinubukan ko na ilang beses na po akong sumubok niyan na makalapit man lang dyan sa mga hayop na yan. Ilang beses po ako nag-attempt niyan. Kaya, kung naman nakaraan na ilang beses po akong pumunta dyan sa Maynila. Dahil ilang beses din po ako nag-attempt na malapitan man lang dyan sa mga itong mga sikat na mga magnanakaw na ito. Yung mahawakan ko lang sana ang ulo nito, sisiguraduhin ko parang giniling yan. Nakakapanggigil eh. Ay, Diyos ko. Kailan pa? Kailan pa makakaranas ng aluwan sa buhay itong mga mahihirap ng ating kababayan? Hanggang ganun na lang sila. Hanggang doon na lang na parati na lang na kapag oras ng saingan kung saan-saan maghahagilap ng isasaing itong mga kababayan natin, hanggang doon na lang sila. Wala na ba talagang mga karapatan na kahit papaano ay gumaan man lang ang buhay nitong mga kababayan natin? Ano itong mga ito? Mga hayop? Ay kung yung mga hayop nga eh, minamahal pa natin, inaaruga, binibigyan ng tamang pagkain, ay ito mismong kababayan ko, ninanakawan itong mga buwisit ng mga kongresista at mga senador na ito. Dapat talaga tinutudas na itong mga animal na ito. Maniwala kayo sa akin. Buwagin na. At tayo na ang bubuwag. Diyan sa Kongreso at saka Senado, buwagin na natin yan. At wala na pong maasahan itong mga kababayan natin. Kahit kailan, hindi na po kailanman magiging tama yung pagkain itong mga mahihirap natin kababayan. Baka kung dati nakakakain yung mga yan ng isang bisis sa isang araw, baka ngayon wala na. Pero matagal na pong marami pong walang masaing na nating kababayan dahil sa mga buwisit na mga congressman at saka mga mga senador na ito. Putang ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Aywan ko. Di na kayo tinatabla ng kahiyan. Pero ang sisiguraduhin ko sa inyo, kung hindi kayo tinatablan ng kahihiyan, pag nagkita tayo, nag-cross ang landas natin, buburahin ko yung mga pagmumukha ninyo. Dudurugin ko, susunugin ko, para tuluyan na kayong mawala sa bundong ito.
Kasi kung sa salita lang, wala na kayong kahiyan na hindi na kayo tinatablan. Walang tanging paraan. Pag nagkita na lang tayo, saka ko na lang burahin yung mga mukha ninyo, mga putang na nyo. Nakakapanggigil na talaga. Anyway, ay, Diyos mio. Huwag ko, hindi ko alam kung isa lang po ang dapat natin gawin. Pagtulong-tulungan na po natin na palayasin yung mga putang ng mga congressman na yan, ng mga kawatan. Pati dyan sa Senado. Para wala na pong senador, wala na pong putang ng mga na ito, mga congressman na ito. Tingnan nyo. Ha? May insertion pa rin itong mga hayop na ito. Bilyon-bilyon pa. Ay, sus. Anyway. Wala po ako sa mood ngayon na magturo ng mga dapat ninyong dapat ninyong kainin, dapat ninyong pagtuunan ng pansin. So, sorry po at wala po ako sa mood talaga dahil bullshit ako dun sa mga hayop na to. At siguro bukas na lang po siguro. So sa lahat po ng aking mga subscriber ay patuloy lang po na subaybayan nyo itong walang kakwenta-kwentang channel ko. Darating po ang araw, madalas ko pong sinasabi yan, na magkakaroon din po ng kwenta at magagamit po ninyo at mapapakinabangan ninyo itong mga sinasabi ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.